Happy Feast Day! Today is the feast of the Divine Mercy. Divine Mercy Sunday, Divine Mercy Feast Day, kung ano man ang itawag natin, no? Basta kapistahan ngayon ng awa, kapistahan ng banal na awa, Divine Mercy Feast Day, pareho lang po yun, no? At ito yung pinakahihintay natin. So, simula nung nagsimula tayo ng ating preparasyon o paghahanda para sa pagkabuhay ng muli o yung preparation natin ng Lenten o nung Quaresma, no? Nung Lenten season, dumako na tayo ngayon sa pinakasasabikan natin at pinakarurok, no, ng ating ding paghihintay bilang isang deboto ng banal na awa. So ngayon ang kapistahan ng banal na awa. Subalit hindi feast day ang diary entry natin ngayon, no? Kasi nga sequential tayo, no? So, dadaanan lang natin ang entry na to at i-relate lang natin, pero we will focus more on the feast day. So, on diary entry number 813, it says here, O merciful Jesus, stretch on the cross, be mindful of the hour of our death. O most merciful heart of Jesus, opened with a lance, shelter me at the last moment of my life. O blood and water, which gush forth from the heart of Jesus as a fount of unfathomable mercy for me at the hour of my death. O dying Jesus, hostage of mercy, avert the divine wrath at the hour of my death. O maawang Jesus na nakabayubay sa krus, ipakundangan mo ang oras ng aming kamatayan. O lubhang maawaing puso ni Jesus na nabuksan ng isang sibat, ipagsanggalang mo ako sa huling sandali ng aking buhay. O banal na dugo at tubig na bumugso mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng di maarok na awa para sa akin sa oras ng kamatayan. O papanaw na Jesus, bilanggo ng awa, iadya mo kami sa puot ng Diyos sa oras ng aking kamatayan. Alright, so we go first with the Divine Mercy Feast Day. Again, maligayang kapistahan ng banal na awa. Ito ang sinasabi. Isa lamang ito, no, sa entry sa diary ni Faustina tungkol sa kapistahan ng awa. Ito ay sa 699. Diary entry 699. On that day, the very depths of my tender mercy are open. I pour out a whole ocean of graces upon those souls who approach the fount of my mercy. Ibubuhos daw niya ang isang buong karagatan ng grasya o ng biyaya sa mga kaluluwa na lalapit sa bukal ng kanyang awa. The soul that will go to confession and receive Holy Communion shall obtain complete forgiveness of sins and punishment. On that day, all the divine floodgates through which grace flow are opened. Sa oras na yon, lahat ng tarangkahan, banal na tarangkahan, pero hindi ordinaryong tarangkahan ito, floodgates ang sinabi. Kasi yung floodgates, matindi ang pagbulusok ng tubig kapag binuksan. So parang ganon, bubugso ang kanyang awa. Through which grace flow are opened. No, magbubukas daw yon. Let no soul fear to draw near me, even though its sin be as scarlet. Okay, kahit daw napakatindi ng kasalanan ng tao. Basta lalapit lang siya sa bukal ng kanyang awa. So, tingnan natin kung anong sinasabi sa 699. Meron daw dalawang requirement o dalawa kang kailangan gawin sa kapistahan ng awa. At ang dalawang ito ay una, mangumpisal, pangalawa, tumanggap ng banal na komunyon. Okay, so dalawa lang, no? At kapag nagawa mo yan, dalawang yan, meron ka ring dalawang
regalo o benefit o mapapala, no? Ano yung mapapala mo kapag ginawa mo yon? Unang-una, ang sinabi doon sa Diary 699, complete forgiveness of sins, no? Lahat ng iyong mga kasalanan ay pinatatawad. Kahit yon daw, no? Kahit ito daw ay yung mga kasalanan na hindi mo nasabi sa kumpisal, na hindi mo na ikumpisal, mga kasalanang nalimutan mo na. Okay, so complete forgiveness ng lahat ng kasalanan na yon, pati daw yung mga kaukulang kaparusahan. Okay, may mga tinatawag tayong temporal punishment, no? Pati yung mga kaparusahan daw noong mga kasalanan na hindi mo na ikumpisal. Siyempre, pati yung punishment na kaakibat ng mga kasalanang naikumpisal mo. So, lahat yon absuelto ka, no? Parang ganon, parang laya ka agad, no? Di ba last time tayo, sabi ni Faustina, we are on exile. So, ngayong araw na to, tayo daw ay makakalaya. Okay, so balikan niyo yung connection ng ating diniscuss ng mga nakaraan. So on this day, we will be free from being exiled, no? Dahil yung ating siniserve na sentence tapos na. Kasi nakapagkumpisal tayo at nakapangumunyo. Nakapangumunyo. And immediately you will have a foretaste of heaven. No, kaya yung sa diary entry 813, at the hour of my death, Lord, yung sinasabi ni Faustina, balikan natin. O, yan na. Yan. Sa English lang, maikse. Yan. At the hour, be mindful of the hour of our death. No, sabi niya, O blood and water which gush forth from the heart of Jesus as a fount of unfathomable mercy for me at the hour of my death, O dying Jesus, hostage of mercy, avert the divine wrath at the hour of my death. So, alisin yung puot ng Diyos sa oras ng aking kamatayan. Hindi man tayo mamamatay ngayon, ano? But in case you died today, and you have fulfilled the two requirements on the feast of the divine mercy, which are confession and communion, no? Nakapag-umpisal ka, nakatanggap ka ng komunyon, tas bigla kang namatay, no? Saan ka pupunta? Sabi ni Father Chris Ayler. I'm quoting from from what I heard from him. He is the authority, not me. So, ang sabi niya, you go straight to heaven. At ikinumpara niya ito kay Pope John Paul, who died on the Feast of Mercy. Hindi pa Feast of Mercy doon sa lugar ni Pope John Paul, pero sa Pilipinas ay Feast of Mercy na. Kasi nauna tayo sa oras, no? Yung time zone natin nauna tayo. So, nakapangumpisal siya, nakapangumunyon, namatay siya sa kapistahan ng awa. Sabi ni Father Chris, he went straight to heaven. No, wala nang parking pa sa purgatory. No, so he went straight to heaven. So ganon. Kung nag-uusap tayo ng hour of death, no, and you happened, siguro kung hindi man ngayon, bukas halimbawa, or sa isa pang araw, no, mamatay ka, I think ganon din, no, you go straight to heaven. That was, yun lang yung tingin ko, no. I may be wrong, I may be correct. Anyway, so, yun yung benefit ng kapistahan ng awa na nangyayari once a year. And again, quoting Father Chris Ayler, sabi niya, ito ay parang isang renewal of baptism. Kasi once lang tayo bibinyagan, di ba? And during baptism, ang nililinis sa atin ay yung lahat ng ating kasalanang original, no? Pati yung noon. Basta lahat yan, linis na linis tayo sa water of baptism. Dahil once in a lifetime lang yon, di na pwedeng ulitin. Binigyan daw tayo ni Jesus ng ganitong pagkakataon, no? Para kahit once a year, maging as white as snow o maging simputi tayo ng niebe, no? At least once a year. Para
Hindi ba everyday, no? Kasi syempre ang hirap din ng everyday kasi everyday tayo nagkakasala, hindi naman tayo lagi din nangungumpisal or anything, no? So at least once a year naman, kung hindi mo nagagawa yan, eto kapatid, bibigyan kita o eto anak, bibigyan kita ng pagkakataon para manumbalik sa akin. Kasi ganun ako kamawain. This is the time of mercy. So, paano yun? Hindi ka naman ako pangumpisal. Like yesterday, nasa mga 1,000 ang nag-attend ng ating Divine Mercy Diocesan Feast Day Celebration. Pero hindi naman lahat ng 1,000 yan nakapangumpisal kasi ilang available priest, no? 3 or 4 I think. And ilang oras lang yung confession. Ang haba ng pila. So yung iba dahil nagmimisa na, hindi na nakapangumpisal, no? But they were able to receive the communion. Pero bago yung communion, hindi nakapangumpisal. Alam nyo ba, ako, matagal na akong deboto. Siguro mga 2010, I started in 2010. And since I became a devotee, the last 2 years pa lang ako, nagagawa ko ito. Yung na-fulfill ko itong condition na confession and communion on the Feast of the Divine Mercy. Dalawa pa lang, last year at ngayong taong ito. Kasi in the past years, wala pong available confession on the feast itself. Yung mismong feast day, yung celebration ng diocesan and on the Feast of Mercy mismo ng Sunday, wala pong confession. Wala talagang available confession. Kasi yung parish priest natin noon, ang daming misa, hindi talaga kaya niya magbigay ng confession. Tapos, wala rin namang na-invite, no? So, ang confession ko was yung kumpisalang bayan na ginagawa during the Lenten season. So, yun. So, ibig sabihin ba nun, nung nung previous years that I was already a devotee and fulfilling doing or participating in the Feast of Mercy with all my with all my heart and yung thought na yung promise ni Jesus ay binibigay. Ibig sabihin ba, hindi ibinigay ni Jesus ang awa na hinihingi ko nung mga nakaraang 30 years? Kasi 2010 no? No. If I started 2010, 2024. So, more than 10 years or 12 years, I did not receive the grace of the Lord Jesus. Ganun ba ibig sabihin nun? Ako sa tingin ko po, hindi. No? Kahit hindi ako nakapangumpisal dahil walang available confession nung mismong araw or before the feast day or the day after the feast day, sabihin na natin yung 3 araw na yun, no? Bisperas, Kaarawan, Altares, no? So, walang confession, pero nakapangumunyon po ako, no? Palagay ko naman, no, mga taon na yon ay natanggap ko ang awa. Kasi hindi ako magiging ganito. Kung ano ako ngayon, na de-devote ng maraming oras para sa Divine Mercy, kung hindi ko natanggap yung mga awang yon ng Panginoon, I think, no? And I believe that I received the grace, no? Pero syempre nga, kasi nga nagkakamali ako pagkatapos ng feast day, no? Marami pa rin kasalanan na nagagawa. Nasa proseso pa rin talaga ng paghuhubog ng sarili ko, no? At dahil naghuhubog ng sarili, maraming pagkakamali. Nagbabalik tayo doon sa previous state, no? Nawawala na yung yung foretaste mo ng heaven, nag-fizzle out din kasi nga nagkakamali. Pero again, it is available the following year, no? Pero kahit ordinary day, pwede ibinibigay naman yan ni Jesus kasi may mga elements of the devotion, no? But it's just that on the feast day, I believe, no, personally, I believe that on the feast day, there is an extraordinary light pouring down. May isang kakaibang liwanag na bumababa. Why? Kakatapos pa lang po ng Easter Sunday. 'Di ba? Kaya nga nasa oktaba nasa oktaba ng Easter ang Divine Mercy Feast Day. Hindi siya inilagay
dun sa mismong season of Lent or season ng Christmas, no? Kasi iba yun eh. Or sabihin natin after Christmas or sabihin natin June, July, no? Hindi eh, talagang intentional yung ginawa ni Jesus na after feast of after Easter. So I think may kakaiba talagang liwanag, no? Na dumadaloy sa mundo today at this very moment, which is not available next month or in the next 2 weeks kasi pahupa na siya. No, hindi siya, tingin ko lang again, pwede akong mali, pwede akong tama, no? The light that is being poured, yun yung sinasabing grace na nagpapawi ng ating kasalanan basta humingi tayo ng kapatawaran. I think that the light is strong pero unti-unti naman siyang mawawala. Yung hindi siya abrupt, no, na mawawala yung liwanag. So, in the next few days, magkakaroon na siya ng paghina. So, yun nga po, no? It is available once a year at matindi talaga today or next year during the feast day. Iba ang liwanag during the feast of the Divine Mercy. Ito so strong. The light is so strong. Even stronger, no? Than the previous days. Easter Monday, Easter Tuesday, Easter Wednesday. Even stronger today. Why? No? Kasi nga po, ito yung pinangako niya. At tinuloy-tuloy niya ito pagkatapos ng mabuhay na maguli. And so, the light that has to come to earth na kailangan niyang ibaba ng Divine Mercy, ang liwanag na kailangang ibaba ng Divine Mercy sa araw na ito ay napakatindi dapat. Kasi ang promise niya, buburahin ang lahat ng kasalanan mo eh. Eh napakatindi, no? Ilang bilyong tao ang meron sa mundo. No? O halimbawa, 1 milyon na lang ang lumapit sa kanyang awa. Yung 1 milyong tao na yun na hihingi ng awa sa kanya today, kailangan ng malakas na liwanag. Hindi pwedeng ordinary light. No? Kasi nga, papawiin niya. Yun ang pangako niya. Papawiin ko ang lahat ng inyong kasalanan. Pati yung kahatulan nito. No? So, magpagpapatawad ang kasalanan. So, if there is no available confession, balik tayo doon, the mercy will still flow. Jesus will still be available. Merong ibinibigay sa atin. Mayaman ang ating simbahan sa merong tinatawag na treasures ang ating simbahan. So, halimbawa halimbawa nung pandemic, hindi naman talaga makapangumpisa ang mga may sakit, yung mga mamamatay na. Kasi nga, delikado, no? Pero anong ginawa, no? Ano ang inavail natin during the pandemic, di ba? Merong tinatawag tayong yung act of contrition, no? Kailangan mo lang magsisi. Kahit hindi ka makaharap ngayon sa pare, sa ngayon, dahil wala nang available, no? I'm talking about the pandemic, no? Na hindi ka makaharap sa pare. Anong kailangan mong gawin? Yung sincere ka lang ba na nagsisisi sa kasalanan mo? Meron kasing 3 elements ang act of contrition. Ang una, kinikilala mo yung kasalanan mo. Alam mo na mali ang ginawa mo. Alam mo na mali na meron kang relasyon sa ibang lalaki o babae samantalang may asawa ka. Alam mong mali yun, di ba? Kinikilala mo yun. And so, ihaharap mo yun kay Lord. Patawarin mo ako sa kasalanan kong ito. Yun, yung pagkakaroon mo ng relasyon. No? Kasi, sabi nga, yung kasalanan mo, even if your sin is as scarlet, no? The color is as scarlet as this. Patatawarin niya. Ano ba yung matitinding mga kasalanan? Di yan, pagnanakaw, pagpatay, no? Yung mga 10 commandments. Patatawarin daw niya. So, kung ikaw, kinikilala mo yung kasalanan mo yun, sinabi mo kay Lord, ina-acknowledge mo yung kasalanan mo yun. Isa palang element yan na hindi sapat na kinilala mo yung kasalanan mo. Pangalawa, syempre,
Kailangan mong humingi ng awa at patawad sa Diyos. Kasi may kasalanan ka, Lord, sorry. No? Hihingi ka ng awa sa Kanya. At hihingi ka ng kapatawaran. You have to ask for it. Kasi siya lang ang pwedeng magpatawad sa atin. No? Sa kasalanan natin. Of course, may kasalanan tayo sa asawa mo. Kasi pinagtaksilan mo yung asawa mo. Kailangan mo rin humingi ng patawad doon. Pero, mas mahalaga yung humingi ka kay Lord. Kasi, pag humingi ka ng patawad kay Lord, ibig sabihin, humihingi ka na rin ng patawad sa asawa mo. 'Di ba? At ang manifestation na seryoso ka sa paghingi ng tawad mo ay ang pangatlo. May pagnanais kang magbago. Kasi halimbawa, humingi ka nga ng patawad, sorry Lord, dahil nagkaroon ako ng relasyon sa ganito, ganyan. Kamali ako, nagkasala ako sa asawa ko. Kasala rin ako sa'yo. Pero hindi mo naman binabago yung sarili mo, no? After nung mong mangumpisal, balik ka doon sa nag-text ka pa, 'di ba? Doon sa doon sa pangalawa na na relasyon. So, wala yung number 3, hindi bukal, hindi bukal sa yung kalooban, yung paghingi ng kapatawaran, yung act of contrition o yung pagsisisi mo wala kang pagsisisi pag ganoon. Kasi ginagawa mo pa rin, no? Kaya wala ka pa rin sa state of grace. Kapag yan, hindi mo binago yung sarili mo. Kasi magkakasala ka uli eh. Same, no? The same sin. No? Walang nagbago sa'yo. Wala ka sa state of grace. Now, so, yun yung kailangan gawin. Kung hindi available lang pare, like yun nga yung nangyari kahapon, wala namang available na So, before the mass, pwedeng inumpisahan mo na yung paghingi mo ng kapatawaran sa Panginoon, pagsabi ng kasalanan, paghingi ng patawad, at yung merong kang intention to repent, no? And then, di ba sa oras ng misa, merong yung penitential act. So, doon, mas iniluluhog mo sa Panginoon yung before the mass ay sinabi mo na sa Panginoon. So, meron ka na, no? Nakapaglinis ka na. Hindi ka man nakapangumpisal kasi parang formality no? Forgive me for the term again, pero kasi nga, hindi ka nakapag-confess, no? Wala kang formal confession. So, dahil hindi available on that time, no? So, halimbawa ngayon, Sunday, sa Divine Mercy Parish, wala rin pong available na pare na magbibigay ng kumpisal, no? So, marireceive ko pa ba ang grace? Of course! Basta gawin po ito. Yun is, again, sa akin po yun, Today, kung gusto mo talagang i-take advantage today, no? So, make a sincere act of contrition. Or you can do that tomorrow, no? Yung confession. Yun ang isang requirement din pala doon sa ganito, na hindi ka nakapangumpisal. As soon as it becomes available, yung meron na available confession, magkumpisal ka. Hindi naman ibig sabihin huwag ka na magkumpisal. So, magkukumpisal ka pa rin. No? Yun nga lang, hindi kasi available today. So, you receive the grace after you fulfill this one, sincere act of contrition, and yung pangalawa, yung pag-receive ng Holy Communion. Now, if it's the other way, hindi ka nakasimba at hindi ka makatanggap ng communion. Halimbawa, may sakit. Hindi talaga nakakalabas, no? Maraming ganito. May mga sakit tayo, mga matatanda, no? So, hindi ba sila makakatanggap ng grasya, ng banal na awa? Sobra naman. Hindi na to divine mercy kung sasabihin ni Jesus na, ay, hindi talaga pwede kasi kailangan Lola, kailangan kasi nakapagkumpisal ka at nakasimba ka, nakatanggap ka ng komunyon. Hindi po talaga pwede, no? Palagay ko, hindi naman ganun ang divine mercy, no? So, again, ito lang ay tingin ko, no? Bilang isang deboto. You may believe me or you may not.
do the spiritual act of communion. Again, ang reference ko po nito nung panahon ng pandemic. 'Di ba? Mismong si Pope Francis ang nagbigay ng anong tawag doon? Hindi naman yan memo, ano? Pero parang gano'n, no? May tawag kasi, hindi ko na matandaan ko anong tawag dyan. But then, siya mismo, si Pope Francis, ang nagsabi nito, no? Gawin ito. So, spiritual act of communion. So, hindi ka nangungumunyon physically, na wala ka sa simbahan, hindi mo tinatanggap mismo yung katawan ni Kristo, yung the host, yung mismong hostia, no? So, ano ang ibig sabihin ng spiritual act of communion? Okay. So, mataimtim mo lang dadasalin na kahit anong words, no? Hindi naman, wala namang formula, basta yung essence nandun, no? So, parang ganito, ito yung dinadasal natin, no, sa diocese, diba? Dasal sa pakikinabang na espiritual. O, parang ganito, no po? Ito ay kay Saint Alfonso de Liguori. Panginoong Hesus, ako ay naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat at ninanasa kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Sapagkat sa mga sandaling ito, hindi kita matatanggap sa sakramento. Tumuloy ka sa espiritu sa aking puso. Niyayakap kita na para bang naririto ka na, at iniaalay ko ng buong buo ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang mawalay ako sa iyo. So yun, no? Huwag mong hayaang mawalay ako sa iyo. Kasi parang kasi dahil hindi mo siya natatanggap talaga at this very moment, so do the spiritual act of communion. Sasabihin mo it is important yung ano mo ba, yung sa isip mo, sa puso mo, at sa kaluluwa mo, tinatanggap mo siya. Hindi man sa physical bread, no? Sa iyong puso, isipan at kaluluwa, tinatanggap mo siya. Again, hindi ibig sabihin ito, ay pwede naman palang hindi na mga pisali, dadasalin ko lang ito, dito na lang ako sa bahay. Ito po ay sa mga pagkakataon na talagang hindi available or hindi po pwede. Yun nga, ang mga example, may sakit, hindi makalabas, no? Hindi makapangumunyon. Or, nasa isang lugar na malayo. Nasa barko, halimbawa, walang pari doon. Imagine, ang daming mga devotees natin na nasa barko sa araw na ito. Wala namang pari doon, no? Wala ring internet para pag nasa gitna ng dagat, diba? Wala ring internet para makapag-online mass man lamang. So, paano nila i-receive ang grace? No? I think they just have to connect. No? Connect with your thoughts, with your heart, with your mind, with your soul. Connect to the divine mercy and ask for His mercy today. So, the requirements are requirements. No? Kung magagawa natin yan today, communion, confession first. Hindi pwedeng communion first. Bakit po? Kasi, you have to be clean before you take the communion. No? Kung available ang confession. Kung may confession dyan, mag-confess ka muna bago ka sumimba. Kung wala talagang confession, edi you take the communion kasi may penitential act naman. Tapos yun nga, yung sa umpisa pa lang spiritual mag-act of contrition ka na, no? So, basta kailangan lang malinis. Na isuko mo na lahat yung mga kasalanan mo. Nahingi mo ng tawad at merong kang pagnanais na baguhin. Napaka-importante po ng tatlong yon sa sisisi mo. And then you can take the communion, no? Basta kailangan lang talaga detach from sins. Kaya nga mahalaga, mas maganda talaga on that day, same day, no? Kasi nga, baka nag-confess ka ngayon, hindi ka nakapag-communion. Halimbawa, no? Kasi nga, tapos na misa. And then, after mong mag-confess,
BSDU, no? Sabi ng BSDU, balik sa dating ugali. Eh di, hindi ka detached sa sin. May kasalanan ka pa rin. So, paano ka tatanggap ng communion na hindi ka detached dun sa sin? So, you have to again cleanse yourself. Kailangan malinis lagi bago tanggapin ang komunyon. No? Kaya nga po, sa misa, 'di ba, nagsisimula tayo sa penitential act. Kung hindi mo inabutan ang penitential act, sabi ng mga pare, 'di ba? No, ay hindi talaga sila nagbibigay ng communion, hindi ka pwedeng bigyan ng communion ng pare. May mga ganong kastriktong pare, hindi sila nagbibigay talaga ng communion, which is correct naman, no, sa tingin ko, no. Na talagang hindi sila pumapayag na hindi mo naabutan yung mga unang bahagi, no? Lalo na yung paglilinis. So anyway, so you have two options kung hindi mo magagawa yung actual confession and communion. At yun nga, no? Kung nagawa mo yung requirements na yun, nung namatay ka, at namatay ka ng araw na yon, ay malamang diretso ka sa langit. Talagang, ako every year, I always try to have a different view of the feast day. Yung para bang ibig sabihin yung leveling up, no? Gusto ko ikumpara kung ano ang naramdaman ko nung nakaraang feast day, no? At ngayon, yun, nagre-review ako lagi. Ito, ni-review ko talaga ngayon, ano? Ang leveling up ko lang talaga, I was able to do that same day, yung confession and communion. And that made me more parang ano ba, yung mas nadama ko yung pangako ng Panginoon na ibibigay niya yung awa. And kung hindi ko man yan sa susunod na taon, hindi ko ma-fulfill yung communion and confession sa hindi inaasahan, kung sakali man ano, tingin ko may iba pang level of grace, of receiving the grace, which I do not know ngayon, no? But I think there would be. The Lord of mercy will make it available for me. Dahil may pagnanasa na yung aking kaluluwa na, Lord, I would like to receive your grace on this day. Meron akong ganong masidhi na yung pagnanasa. Talagang ako no? Tingnan niyo yung ginawa natin. We had the reflections, the 40 days story of mercy, and then privately, kasi hindi na nakapublic na, meron tayong mga Lenten reflection, may Easter recollection. So, iba ito dun sa ginawa ko last year. So, the preparation has become more intense for me. So, nasa inyo po kung ano ang inyong pakiramdam, but I wish that you have the best experience of the Divine Mercy Feast Day today. Salamat po at happy feast day po ulit. Please continue to like, and then if you have subscribed, no, and if you haven't subscribed, please subscribe to our Facebook and YouTube channel of Fount of Mercy.